yung lingkod na si Police Major Pauya, na dapat lahat po ito yung ng mga driver po natin makapag-undergo talaga ng seminar para alam nila yung tinatawag na defensive driving at saka yung doctrine of last clear chance. Para at least bago sila magkaroon ng lisensya, alam na nila talaga yung traffic rules, may alam talaga sila sa traffic rules and regulations. At the same time, yung ini proceeds, kasi napakababa ito yung natin, yung sisingil natin, nasa 1 to. So, ang proceeds din nito, itutulong naman natin dito sa mga kababayan natin, mga mag-aral, na walang-wala talaga, yung mga less fortunate students natin na nakabil ng scholarship natin, pero wala din capability minsan na kahit kulang sa pagkain, kulang sa pamasahe, kulang pambili ng project. So, nabibigay kasi kami ng 2,000 pesos doon sa college students monthly, sa mga selected students, and 500 pesos doon sa mga high school students, senior high school. So mayroon na tayo mga scholars sa SPED, mayroon tayo sa City High, so dinagdagan natin, mayroon tayo sa MSU, sa Golden State, na mga nakaabil ng mga mga allowances na yan. So nagpasulat pa kami doon sa Fatima High School, sa Lanton, sa Lanton High School, sa Apopong High School, and besides sa mga college natin dito, colleges natin dito sa Jensan. Kadala kami sa Magsaysay, ang Magsaysay siguro by Friday. Then mayroon kami sa Polytechnic State College, sa sa Holy Trinity, sa iba't ibang mga schools dito. Lahat ng mga sa NDDO by February 17, lahat ng mga schools dito sa Jensan, college at high school, pinapadala natin para during sa time na nagkakanda kami, kumukuha kami kung sino yung possible na magiging recipient ng allowances na ibibigay namin. So selected yun siya. So, yung mga less fortunate talaga na mag-aaral natin. Ang pag-identify, ang school mismo ang mo-identify. So, mag-apply yung mga, mag-recommend yun sa amin, ibabalidate na lang namin yung schools mismo. So, ibabalidate na lang namin. So, kakanda ka namin ng background investigations. Pag pumasa doon, siya yung magiging recipient. So, very grateful siya. Kasi, yung pinipili dyan natin, yung hindi naka-avail ng mga scholarship ng mga private sectors, at saka yung ating Educar at saka Unipass. Sir, balikan ko lang yung lisensya mo kinabukasan ko. Paano na-initiate ito, sir? Paano nagka-idea si Major Pauya? So with God's grace siguro, yung wisdom na binigay sa atin ng Panginoon, siya yung nagbigay sa atin ng kaalaman kung paano natin ito ma-institutionalize siguro natin or ma-implement natin yung ganong programa. Kasi yung initiative na yun, hindi man lang yun, dumarating man lang yun sa ating isip siguro kasi pag guided tayo, so hindi mahirap yun siya, Sir Jerwin, na magkaroon tayo ng ganong inisyatibo kasi mas maganda kasi pag nasa puso natin yung very compassionate tayo sa mga ginagawa natin. So with compassion kasi maganda talaga. Kasi pag ginagawa natin bukal sa loob natin, mas madali, mas magaan, at saka madali nating ma-perfect. Sir, hindi habang buhay andito kayo, ikaw yung head ng TEO. Baka pag alis nyo, mawala itong ganitong mga inisyatibo. Wala ka bang plano, sir, na idulog ito sa Sangguniang Panglungsod para magawa ng ordinance at para mapatuloy itong actually, mayroon na akong mayroon na akong ginawang inisyatibo. Actually, nagpapadala na kami ng sulat by ito yung yung copy ko. Ito na yung corrected copy ng ipapadala ko. Kasi magkaroon ako ng presentations doon sa privilege speech ko doon sa Sanggunian. Dahil dito? Dahil dito. Na kailangan talaga kasi na hindi lang ito kasi marami ito kasi kailangan kasi natin tulong din. Kasi hindi yan natin yung lahat ng mga dreams, aspirations natin, yung lahat ng mga inisyatibo natin na maganda, magiging futile yun without the support of the city government, the local government, and the other sectors, and even the community itself, and the drivers. Kasi one of my vision talaga, to make the General Santos City as a pilot city in the entire nation, or the entire Philippines. So, and the
Traffic Enforcement Unit Jensen as a role model. Correct. So, sir, ato ning ihimay-himay, balikan lang nako kadali tong kuan kidaghan nagapangutana, unsa daw ang dakpon nga open pipe. Kay daghan mga putang nganong ang mga big bike wala gipandakop, pero daghan mga gipandakop nga mga parehar magyapon sa mga sakyanan sa big bike. So, mao na siya ang mga ginaingon nato sa big bike manggod na iba ang ruling nato no sa pagka nato kay dili manggod na siya ginagamit adlaw-adlaw. Okay. So dili gyud siya kayo Occasional. Occasional lang siya pag may mga lakaw lang sila, may mga Event. event. So yun lang din ginagamit. Unlike doon yung sa mga mababang Gina-service. CC na 400 below na daily use yun siya. So, yun na talaga ang nakakaperwisyo dito sa atin. Even dito yung big bike, bihira ka naman nakakita. Correct. Pero yung mga ordinary na mga motorcycle na yan, araw-araw yan. Kasi, bakit mo naman i-modify na kung wala ka namang purpose? Wala ka naman, bakit alam mo naman na maingay masyado? Oh, yung tunog niya, nakakabulahaw sa tulog ng ibang tao, nakakaistorbo. So, bakit mo gagawin? Especially perwisyo naman sa mga mamaya natin, especially sa may mga sakit. Huhulihin talaga. Kaya huhulihin talaga. At saka, hindi naman kami talaga ang may gusto niya kasi may city ordinance tayo Okay. at saka may batas po tayo. Kaya sinusunod lang namin kasi kami ang nag-implement lang doon sa batas. Anong ordinansa yun, sir? Yung City Ordinance 37, Section 168. Nagbabawal sa mga open pipe. Sa mga open pipe at saka modified po. Sir, baka maraming nagagalit sa inyo dahil hinuhuli sila. Ano yung mensahe nyo sa mga taong bayan? Sa mga nahuhuli po namin, kami po ay humingi ng patawad o paumanhin po sa inyo. Hindi talaga namin gusto na hulihin kayo o para mabigyan kayo doon sa penalty para mag-suffer kayo. Ang gusto lang namin po, ituwid po yung mga pagkakamali at itama po kasi sinusunod lang po namin yung batas. So, pasensya na po talaga sa inyo. Okay. Daghang salamat, sir. Thank you.